Sa araw-araw ay maraming hindi magagandang nangyayari sa ating mundo. Nandyan ang mga aksidente at krimen na parang hindi na yata mawawakasan. Ang sabi pa ng iba, kahit mismong sa loob ng iyong tahanan ay hindi mo na masasabing ligtas ka. Basta may pagkakataon ay maaari kang pasukin sa inyong bahay ng masasamang loob. Ngunit paano kung hindi basta-bastang nilalang ang nais gumawa sa iyo ng masama? Magagawa mo bang makaligtas sa kanya? Dear Papa Dudut, magandang gabi Papa Dudut. Naisipan kong sumulat sa inyong programa para ma-share ko ang sarili kong kwento ng kababalaghan. Sobrang fan kasi ako ng mga horror stories na pinopost mo sa iyong channel, kaya nasabi ko na dapat ay meron din akong ambag. Itago mo na lamang ako sa pangalang Clea at ngayon ay nagwo-work bilang isang company nurse. Noong nag-aaral ako ng high school ay mahilig akong sumali sa mga extracurricular activities at sinusuportahan naman ako ng parents ko pagdating sa bagay na yon. 28 years old na ako ngayon at nagwo-work bilang isang company nurse. Noong nag-aaral ako ng high school ay mahilig akong sumali sa mga extracurricular activities at sinusuportahan naman ako ng parents ko pagdating sa bagay na yon. Siyempre may dagdag points sa grades sa school kapag nagjo-join sa mga ganong activities. Makapal kasi ang mukha ko dati pa. Kaya kahit na hindi ako marunong sumayaw kapag may program at kailangan ng mga sasayaw, ay ako ang kauna-unahang nagpepresenta. Aaminin ko na hindi ako ganun katalino noong nag-aaral pa lamang ako kaya bumabawi ako sa mga extracurricular activity. Bukod sa mga sayaw kapag may school program ay hindi rin ako nawawala sa mga field trip. Talagang hindi ako pwedeng mawala sa mga ganyang ganap sa school kasi favorite ko ang field trip Papa Dudut. Ang gusto ko kasi ay yung nakakapunta ako sa ibang lugar. At diyan ko siguro nakuha ang ugali ko ngayon na madalas ay nagtatravel kapag may pera. Nagsimula ang lahat noong last year ko sa high school. Kapag kasi graduating sa school namin ay ang daming ginagawa. Inuna namin ang coastal cleaning at ang huli ay ang tree planting. Nag-tree planting kami sa isang malawak na lugar na malapit sa bundok. Meron doong mababaw na ilog at nang matapos na kami sa pagtatanim, ay doon kami naghugas ng aming mga kamay at paa. Wala namang kakaiba noong una hanggang sa mapatingin ako sa malalaking puno sa hindi kalayuan. Meron akong nakitang lalaki na nakasuot ng puti. Mula sa pang-itaas at pang-ibaba niya ay kulay puti. Hindi ko sana siya papansinin kasi baka taga roon sa lugar na yon. Pero ang tagal na niyang nakatayo mula sa puno at nagkaroon ako ng pakiramdam na sa akin siya nakatingin. Assuming lang no? Itinuro ko sa friend ko yung lalaki pero hindi niya ito nakita. Ang sabi pa niya ay baka engkanto ang nakita ko. Marami raw ganoon sa mga lugar na maraming puno. Pinakagat pa niya sa akin ang daliring ginamit ko sa pagturo kasi ang sabi raw ng lola niya ay may masamang mangyayari sa akin kapag may itinuro akong engkanto at ang pagkagat sa daliri ang pangontra sa ganon. Nawala na sa isipan ko ang nakita ko na yon nang mamigay na ng free snacks na ensaymada at juice na nasa Tetra Pak. Siyempre nag-focus na ako sa food Papa Dudut. Pag uwi ko sa bahay ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Nagsuka pa nga ako at nanghina bigla. Pagsapit ng gabi ay inapoy na ako ng lagnat. Napagbintangan pa nga ako ng nanay kong judger na buntis ako. Ang sabi ko ay paano ko mabubuntis ay wala naman akong jowa at virgin pa ako. Talagang ang sama ng pakiramdam ko ng gabing yon Papa Dudut. Suka ako ng suka at hindi ko maintindihan kung may nag-aaway na dragon sa tiyan ko. Feeling ko nga ay madideds na ako. Siyempre nasa province kami at malayo ang ospital.
Bago sa doktor ay sa albularyo muna ang takbo namin. Pinuntahan ng tatay ko ang kilalang albularyo sa amin at pinapunta ito sa aming bahay. Pinausukan ako ng albularyo na para akong manok na ilalaban sa sabong. Hindi ko alam kung anong ginamit niya sa pagpapausok sa akin, basta sa pagkakatanda ko ay bet ko ang amoy ng usok na yon. Pagkatapos nun ay dinasalan niya ako at meron siyang ipinahid na langis sa tiyan ko at noo ko. Ang inyong anak ay nagugustuhan ng engkanto, ang sabi pa ng albularyo. Ano po? Ako po? Hindi makapaniwalang tanong ko. Napatanong pa ako sa sarili ko kung totoo ba na merong engkanto na nagkakagusto sa akin, Papa Dudut. I mean, hindi naman ako kagandahan, kaya bakit ako pa? Ang sabi pa ng albularyo ay nakita ako ng engkanto sa isang lugar na maraming puno. Naalala ko kaagad yung tree planting namin, Papa Dudut. At sinabi ko na meron akong nakitang lalaki na naka all white ang suot. Ang sabi ng albularyo ay iyon ang engkanto. At dapat ko raw gawin ay magbalik sa lugar na yon at kausapin ko yung engkanto. May ibinigay din siya sa akin na kwintas na may pendant na parang gawa sa bakal na hindi ko maunawaan. Medyo malaki yung pendant. Mas malaki siya sa 1 peso coin. Tapos ang pangsabit niya ay tali na itim ang kulay. Palagi ko raw isusuot yon bilang pangontra sa engkanto. Kahit ang baduy tignan sa akin ng kwintas ay isinod ko pa rin sa takot ko na magpakita ulit sa akin yung engkanto, Papa Dudut. The next day ay sinamahan ako ng tatay ko sa lugar kung saan kami nag-tree planting. Kahit nga masama pa ang pakiramdam ko ay tumuloy pa rin kami. Pinuntahan namin mismo yung puno kung saan ko nakita yung lalaki. Pinalayo ko muna si tatay kasi nahihiya akong marinig niya ang monolog ko. Nang iniwanan na ako ng tatay ko sa mga puno ay saka ako pabulong na nagsalita. At kahit na mukha akong ewan na nagsasalita ay go lang ako, Papa Dudut. Sinabi ko sa engkanto kahit na hindi ko siya nakikita na huwag na niya akong gambalain pa. Ang sabi ko ay bata pa ako at magkaiba kami ng mundo. Umanap na lamang siya ng kagaya niya na magugustuhan niya kasi hindi kami pupwede. Ang tao ay para sa tao at ang engkanto ay para sa kagaya niya. Parang himala na unti-unting bumuti ang pakiramdam ko na makauwi na kami sa bahay. Kinausap ulit ako ng albularyo at maganda raw na naagapan agad namin ang pagkagusto sa akin ng engkanto. Mahigpit pa niyang ibinili na palagi kong isusuot yung kwintas na ibinigay niya na hindi naman talaga bigay kasi may bayad. Huhubarin ko lang daw yon kapag liligo ako. Talagang nagkaroon pa ako ng panghabang buhay na gagawin ng albularyo. Pero carry lang, Papa Dudut. Kung yon ang paraan para hindi na ako lapitan ng kahit na anong elemento ay gagawin ko na lamang. Yun nga lang ay naging tampulan ako ng tukso ng mga buwisit kong kaklase dahil sa kwintas na yon. Wow, ano ba yung kwintas mo, Clea? Agimat? Hindi ka ba tatabla ng bala kapag suot mo yan? Ang biro ng kaibigan kong babae. Baka naman ang gagamot na siya. Ganyan ang mga suot ng albularyo eh. Ang sabi pa ng isa kong friend. Pangontra kasi ito sa mga engkanto. Hindi ba 2 days akong hindi nakapasok kasi masama ang pakiramdam ko? Ang sabi kasi ng albularyo ay nagustuhan ako ng engkanto. Nakairap kong paliwanag sa kanila. Buti pa yung engkanto nagkagusto sa'yo, pero yung crush mong si Dave ay hindi pa. Patuloy na biro nila sa akin. Hindi ko na lamang pinansin ang mga kaibigan ko sa pangaasar nila sa kwintas ko. Kahit gusto kong itampal ang pendant noon sa mga noo nila. Isa pa ilang araw na lamang ay graduation na namin. Kaya hindi na nila ako makikita na suot yon kasi sa magkakaibang school kami magka-college. Kahit noong graduation namin ng high school ay suot ko ang kwintas, Papa Dudut. Itinago ko yon sa loob ng damit para hindi mapansin ng ibang tao. Nang mag-college na ako ay suot ko pa rin ang kwintas sa araw-araw.
Sa pagtagal ng panahon ay medyo naiirita na rin ako na suotin yung kwintas, lalo na kapag nakikipag-date ako sa boyfriend ko ng time na yon. Ang palagi ko tuloy suot ay yung mataas na neckline para maitago ko ang kwintas. Hindi ko tuloy masuot yung mga damit ko na medyo sexy na medyo kita ang aking kaluluwa kasi ang lakas makapanira ng outfit noong kwintas. Hanggang sa naisipan ko nang huwag nang isuot yung kwintas, Papa Dudut. Itinago ko na lamang yon sa aking drawer. Ang katwiran ko ay matagal nang nangyari na nagustuhan ako ng engkanto at baka sa time na yon ay may iba na siyang nagustuhan. Kaya wala sa akin ang atensyon niya. Nang makita ni nanay at tatay na papasok ako ng school na hindi suot ang kwintas ay pinagalitan nila ko. Pero iginit ko na hindi ko na yung kailangan ang kwintas at wala na silang nagawa pa sa gusto ko. Feeling ko ay nakalaya ako sa matagal ng pagkakakulong nang hindi ko na isunuot ang kwintas. Nasusuot ko na ang mga outfit na gusto ko nang hindi naiirita na may isang kwintas na makakasira sa suot ko. Siyempre deep inside ay naroon pa rin ang takot na baka kapag hindi ko nasuot yung kwintas ay muling magpakita sa akin yung engkanto. Kaya nakiramdam pa rin ako. Pero nakagraduate na ako ng college ay wala na akong na-feel na kakaiba. O kahit sa panaginip ay hindi ko na nakikita yung engkanto. Doon ko na nasabi sa sarili ko na wala na akong dapat na ikatakot pa at hindi ko na talaga kailangan pa yung kwintas. Nagkaroon na rin ako ng work at malapit lang sa bahay namin, isang sakay lang ng jeep. Nagkaroon na rin ulit ako ng jowa na taga-roon lang din sa lugar namin. And that time ay hindi ko na alam kung nasaan yung kwintas kasi sa pagkakatanda ko ay naglinis ako noon ng kwarto ko at itinabi ko sa aming lagayan ng mga lumang gamit yung kwintas na yon. Kaya iniisip ko na hindi ko na talaga siya kailangan na isuot. Isang umaga pagkagising ko ay may nakita akong kulay puti na bulaklak na nasa paanan ng aking kama. Hindi ko na nga lang maalala kung ano ang tawag sa ganong bulaklak, Papa Dudut. Kinilig ako kasi ang unang pumasok sa isipan ko ay ibinigay yon ng boyfriend ko. Hindi kasi siya mabigay ng flowers sa akin kaya talagang kinilig ako kasi for the first time ay binigyan niya ako. Inakala ko rin na naroon siya sa bahay ng ganon kaaga kasi alam niya na wala akong pasok sa trabaho. Paglabas ko ng kwarto ay inexpect ko na makikita ko ang boyfriend ko pero wala siya. Tinanong ko pa si nanay kung dumaan ba sa bahay ang jowa ko at ang sabi niya ay hindi. Akala ko ay nagbibiro lamang siya kaya kinulit ko ang nanay ko na magsabi ng totoo hanggang sa mairita na siya sa akin. Kung dumaan daw ang boyfriend ko sa amin ay gigisingin niya ako pero hindi raw talaga. Tinawagan ko pa ang jowa ko para tanungin pero ang sabi niya ay nakahiga pa siya at mamaya pa ako pupuntahan sa bahay. Nagtaka na ako kung sino ang naglagay ng bulaklak sa higaan ko. Bakit mo ba kasi inaakala na dumaan dito ang boyfriend mo? Tanong ni nanay sa akin. May nakita kasi akong bulaklak sa higaan ko nang magising ako. Akala ko siyang naglagay. Sagot ko. Ang sabi sa akin ni nanay ay baka raw nilipad lang mula sa labas. Nakabukas kasi ang bintana ko kapag natutulog ako sa gabi kasi walang aircon sa kwarto ko. Electric fan lamang. Naisip ko na posible ang sinabi ng nanay ko lalo na yung bahay na nasa tapat namin ay maraming tanim na bulaklak sa harapan. Dahil sa ka-close naman namin ang nakatira sa bahay na yon, ay pumunta ako sa kanila at kinausap ko yung may-ari ng bahay na si Ate Cecil. Ipinakita ko sa kanya ang bulaklak na nakita ko sa aking higaan para malaman ko kung may ganun ba siyang tanim. Pero ang sagot niya ay wala. Kahit si Ate Cecil na isang plantita ay hindi alam ang tawag sa bulaklak na yon, Papa Dudut. Kahit nagtataka pa rin ako kung paano nagkaroon ng bulaklak sa aking higaan ay inisip ko na lamang na nilipad yon mula sa labas. Ako lang kasi ang mahihirapan sa pag-iisip kung hahayaan ko na guluhin ako ng isang piraso ng bulaklak. Itinapon ko na lamang sa basurahan ng bulaklak, Papa Dudut.
Hindi rin nagtagal ang relasyon namin ng boyfriend ko ng time na yon. Basta na lamang siyang nanlamig sa akin hanggang sa nalaman ko na meron pala siyang ibang babae. Nakakatuwa pa nga kung paano ko nalaman. Galing kami sa date ng boyfriend ko at inihatid pa niya ako sa bahay. Gabi na noon at paghatid niya sa akin ay parang may boses ng isang lalaki na bumulong sa akin na sundan ko ang boyfriend ko. At sinunod ko naman ang bulong na yon. Walang kaalam-alam ang boyfriend ko na nakasunod ako sa kanya hanggang sa nakita ko siyang huminto sa isang kanto na para bang may hinihintay. Pinanood ko siya sa hindi kalayuan at maya-maya ay may dumating na babae na nakasuot ng sobrang ikling shorts at halos bra na lamang ang pangitaas. Sumakay sila sa tricycle kaya hindi ko na sila sinundan. Grabe ang iyak ko noon, Papa Dudut. The next day ay pinapunta ko sa bahay ang boyfriend ko at sa kwarto ko kami nag-usap. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang sumama sa isang babae. Inamin niya sa akin na nagbabayad siya ng babae para sa kanyang pangangailangan bilang lalaki. Ako pa talaga ang sinisisi ng hinayupa kasi ayaw ko raw kasi makipag-sex sa kanya. Ang sabi pa niya ay hanggang sex lang naman daw ang ginagawa nila at wala silang feelings sa mga babaeng binabayaran niya. Hindi ko tinanggap ang katwiran niyang yon. Kaya naman nakipag-break na lamang ako sa kanya. Upang mas mabilis ako makamove on sa kanya ay naisip kong dapat ay lumayo na ako sa lugar namin kasi hindi pwedeng hindi kami magkikita. Kasi nasa isang lugar lamang kaming dalawa. Ang ginawa ko ay nagsimula na ako mag-apply ng trabaho sa online. At may pumansin naman sa application ko. Lumuwas na ako para sa interview at nakapasa naman ako. At pinag-asikaso na ako ng iba pang requirements. May pinsan ako sa lugar na yon na nagre-rent ng apartment kaya sa kanya muna ako nakituloy hanggang sa magsimula na ako sa bago kong trabaho. Ang plano ko sana kapag sumasahod na ako ay maghahanap na ako ng bukod na apartment na wala namang problema sa pinsan ko. Kaya hindi ko muna masyadong ginastos ang unang 3 sweldo ko para meron akong budget kapag magsosolo na ako ng apartment. Sinamahan ako ng pinsan ko sa paghahanap ng apartment, yung medyo malapit lang sa kanya tapos medyo mura rin. After ng halos 3 buwan na nakatira ako sa apartment ng pinsan ko, ay nagkaroon na rin ako sa wakas ng sarili kong apartment. Pangarap ko kasi talaga dati pa ang maging independent. Gusto kong subukan kung kaya ko ba talagang mag-isa at walang ibang inaasahan kundi ang aking sarili lamang. Para sa akin ay okay ang apartment na nakuha ko. Studio type lang yon. Ang una kong biniling gamit ay kutsyon at electric fan. Maliwalas din, bonus pa na mabait ang aming landlady. Sa unang gabi ko sa aking apartment ay isang kababalaghan ng agad kong na-experience. Kakagaling ko lang noon sa trabaho kaya pagod na pagod ako. Kumain na ako sa labas kaya pagka-uwi ko ay nagpahinga lamang ako ng sandali at pagkatapos ay naligo na. Habang naliligo ako ay meron akong naamoy na parang bulaklak. Hindi ganoon ang amoy na gamit kong shampoo at sabon kaya nagtaka talaga ako. Pero nawala rin naman kaagad kaya hindi ko na pinansin pa. Dahil sa wala pa akong TV na mapaglilibangan ng panahon na yon ay ginawa kong pampaantok ang pagbabasa ng mga binili kong pocketbooks. Mahilig kasi ako magbasa, Papa Dudut. Nang makaramdam na ako ng antok ay natulog na ako. Sa gitna ng aking pagtulog ay bigla akong nagising para gumamit ng banyo. Hindi ko na binuksan ang ilaw nang pumunta ako sa banyo. Nang lumabas ako mula sa CR ay nagtaka ako kasi naamoy ko na naman yung bulaklak na hindi ko alam kung saan ba nanggaling. Pero dahil sa antok na ako ay hindi ko na yon binigyan ng pansin at bumalik na ako sa pagkakatulog. Kinabukasan paggising ko ay may nakita akong bulaklak sa tabi ko na kagaya ng bulaklak na nakita ko nung nakatira pa ako sa bahay namin. Hindi ko alam pero kinilabutan talaga ako ng sobra.
Yung unang beses ay mapapalampas ko pero yung pangalawahan na ay talagang nakapagtataka na. Itinapon ko na lang ulit sa basurahan yung bulaklak at pumasok na ako sa aking trabaho. Sa pagbabalik ko sa aking apartment ay mas nagulat ako nang may makita kong bakas ng putik sa loob ng aking apartment. Hugis paa ang mga yon. Ang bakas ay mula sa may pinto papunta sa aking hinihigaan na kutsyon. Ang unang pumasok sa isip ko ay may ibang tao na nakapasok sa aking apartment at natakot ako. Kaya agad kong kinausap ang landlady namin na si Ate Doris. At sinabi ko sa kanya ang nakita ko sa aking apartment. At para maniwala siya sa akin ay pinapunta ko siya sa aking apartment at kahit siya ay nagulat nang makita ang mga bakas ng paa sa may sahig. Ate, baka may magnanakaw na nakapasok, ang natatakot kong sabi. Chinek ko ang mga gamit ko pero wala namang nawala. Maging ang record ng CCTV sa labas ay chinek din namin pero wala namang kaming nakitang ibang tao na pumasok sa aking apartment. Imposibleng sa bintana kasi may grills yun at hindi naman nasira. Baka naman ikaw ang may gawa niyang, Clea, hindi mo lang napansin, ang sabi sa akin ni Ate Doris. Pagod po ako sa work nang umuwi ako pero alam ko po ang ginagawa ko, ate. Hindi po ako pumasok dito nang nakapaa tapos ay putikan pa. Turan ko kay Ate Doris. Wala akong naisip na pwedeng explanation kung bakit nagkaroon ng bakas ng mga paa sa aking apartment. Tinulungan ako ni Ate Doris na linisan yon at ipinangako niya sa akin na wala akong dapat na ikatakot kasi safe na safe raw ang pananatili ko sa apartment niya. Matagal na raw na nakatayo ang apartment niya at walang nangahas na pumasok. Marahil daw ay takot ang masamang loob na pumasok dahil kilala sa lugar na yon ang asawa niya na isang sundalo. Sa mga sumunod na mga nangyari na mga bagay na hindi ko maipaliwanag ay unti-unti na ako nagkaroon ng takot sa sarili kong apartment. Hindi na rin ako natutulog nang nakapatay ang ilaw at palagi kong dinodouble check ang pinto at bintana kung nakalak bago matulog. Sa sobrang paranoid ko ay naglagay na rin ako ng kutsilyo sa may ilalim ng kutsyon para just in case na may pumasok na ibang tao at gagawan ako ng hindi maganda ay madali ako makakakuha ng maipanglalaban. Hindi ko na rin muna sinabi sa nanay ko at tatay ko ang nangyari dahil alam ko na magwo-worry sila sa akin. At baka yun pang maging dahilan para pauwi nila ako sa amin. Medyo nagugustuhan ko na kasi ang pagiging buhay independent. Maliban lang sa mga nangyayaring kababalaghan. Kaya nang time na yon ay wala pa sa utak ko ang bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ako sa apartment na yon, ay mas lalong lumalala ang mga nai-experience ko. Kagaya na lamang ng isang gabi habang tulog ako ay nanaginip ako na meron daw isang lalaki na hindi ko makita ang mukha na hinahalikan ako sa aking labi habang ako ay nakahiga. Hinahawakan niya ang iba't ibang parte ng aking katawan at wala akong magawa kasi hindi ako makagalaw sa aking panaginip. Alam ko na ayaw ko ang ginagawa niya pero wala akong magawa para manlaban. Nang magising ako kinaumagahan ay masakit ang buong katawan ko na para akong lalagnatin. Ang nakakaloka pa ay may ilan pang pasa sa aking katawan. Sa braso, sa binti at sa aking leeg. Hindi tuloy ako nakapasok sa trabaho ng araw na yon, Papa Dudut. Tinext ko ang pinsan ko na si Tanya at sinabi ko na masama ang aking pakiramdam. Nang maka-out siya sa trabaho ay dumiretso siya sa akin at may dala pa siyang food at gamot. Maasahan talaga kasi si Tanya kaya siya ang tinext ko sa kasyalangang kamag-anak ko sa lugar na yon. Ang sabi pa niya ay doon na siya matutulog sa apartment ko para mabantayan ako. Total ay off naman daw niya next day. Naisip ko na sabihin na kay Tanya ang nangyari sa akin sa apartment ko at kahit siya ay kinalabutan ng sobra sa mga nalaman niya. Feeling ko nga ay merong multo dito sa apartment na ito, Tanya. Nahiya lang akong magsabi sa landlady namin ang turan ko. Gusto mo bang maghanap na lang tayo ng ibang apartment? Baka kung ano mangyari sa iyo dito, ang sabi pa ni Tanya. Wag na, kaya ko pa naman, ang sabi ko.
Gusto mo bang doon ka na lang ulit sa apartment ko? Makakatipid ka pa tapos may kasama ka pa. Saka sure ako na walang multo ron kasi 2 years na ako nakatira doon. Pero wala namang nagpaparamdam sa akin. Suggestion pa ng pinsan ko. Minalas din talaga yata ako sa pagpili ng apartment pero nanghihinayang kasi ako na umalis dito kasi mura at komportable naman. Ang wika ko. Talagang nasasabi mo pang komportable ka matapos na mga nangyari sa iyo ha? Ang natatawang sambit pa ni Tanya. Tinanggihan ko ang offer na yun ni Tanya at ang sabi ko ay gusto ko talaga na mag-isa sa apartment para meron din akong privacy. Saka pinapanindigan ko na rin talaga ang pagiging independent ko, Papa Dudut. Ang sabi sa akin ni Tanya kung sakali na magbago ako ng isip ay magsabi lang ako sa kanya. Nang matulog ang pinsan ko sa aking apartment ay wala naman siyang na-feel na kakaiba. Naging maayos ang tulog naming dalawa. Napagkwentuhan din namin ang mga experience niya sa multo. Meron daw kasing nagparamdam na batang babae doon sa workplace niya. Talagang katatakutan pa ang napagkwentuhan naming magpinsan. Kinabukasan bago umalis ang pinsan ko ay nag-thank you ako sa kanya. Pumasok na rin ako sa trabaho dahil bumuti na ang pakiramdam ko. Saka hindi ako pwedeng umabsent ng matagal dahil baka wala na akong sahurin. Kailangan kong maging masipag sa trabaho kasi feeling independent pa ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay naging okay naman ako sa aking apartment. Hindi ko na napapanaginipan yung lalaki pero ang ipinagtataka ko lang. Sa tuwing papasok ako sa apartment ko kapag galing ako sa trabaho ay palaging amoy bulaklak. Nasanay na nga lang ako sa amoy na yon at isa pa ay pakiramdam ko ay palaging hindi ako nag-iisa. Feeling ko ay meron akong kasama na hindi ko nakikita at parang palaging may nakatingin sa akin na hindi ko maintindihan. Kapag ganon ang nararamdaman ko ay tinatapangan ko na lamang ang sarili ko. At pinipilit ko na lamang na huwag matakot. Pero talaga nga yatang sinusubok ang aking tapang, Papa Dudut. Dahil isang gabi habang natutulog ako ay napanaginipan ko ulit yung lalaki. Sa panaginip ko ay may ginagawa siyang kahalayan sa akin. Pinipilit kong gumising pero parang hirap akong gawin yon. Nakapagtataka rin na parang nagagawa kong kontrolin ang sarili ko sa panaginip ko na yon. Hanggang sa nagawa ko ng magising pero pakiramdam ko ay ang bangungot naman ang sumalubong sa akin ng pagbukas ko ng aking mata. Ay may nakita akong lalaki nakapatong sa akin at ang mukha niya ay nakatapat sa mukha ko. Sobrang puti ng mukha ng lalaki at maging ang mata niya ay kakaiba ang kulay. Parang green na may kahalong kulay abo. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako sabay tayo. Nang makatayo ako ay bigla naman siyang nawala sa paningin ko at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko na kinaya ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Kumbinsido na ako na meron talagang multo sa apartment na yon at wala na akong ibang nasa utak kundi ang makaalis doon. Yung mga naunang nangyari ay pwede kong palampasin pero yung makita ko na ang pisikal yung lalaki sa panaginip ko ay ibang level na. Baka nga siya rin ang may kagagawa ng mga bakas ng paa at nagpapaamoy sa akin ng bulaklak. Wala na akong inaksayang oras at kinausap ko kaagad si Tanya na baka pwede pa akong bumalik sa apartment niya. Anytime naman pwede kang bumalik dito, Clea. Sandali, nung huling beses tayong nag-usap ang sabi mo ay ayaw mong umalis dyan. Anong nagpabago sa isip mo? Nagtatakang tanong ni Tanya habang kausap ko siya sa cellphone. Nakita ko na kasi yung multo sa personal sa apartment. Kapag ganun kasi hindi ko na kaya. Baka maulit pa at kung ano pang mangyari sa akin. Tugon ko. Diyos ko, kinikilabutan naman ako sa sinabi mo. Pero pag-usapan natin yan ng maayos kapag nandito ka na. Kailan mo ba balak na lumipat? Ang sabi pa ni Tanya. Kung okay lang na bukas na sana kakausapin ko na ngayon yung landlady namin. Wala naman ako utang sa renta kaya papayagan naman niya siguro akong umalis. Thank you talaga, Tanya, ha. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Ang sabi ko. Wala yun. Family tayo at tayo lang ang magtutulungan. Masayang sambit ni Tanya.
Matapos kong makausap si Tanya ay ang landlady naman ng aking kinausap, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanyang bala kong pag-alis. Ang sabi ko ay kailangan ng pinsan ko ng kasama dahil nagkaroon ng panloloob malapit sa apartment kung saan nakatira ang aking pinsan. Hindi ko na lamang sinabi ang totoong dahilan at baka kung ano pa ang isipin niya. Naintindihan naman niya ako ng landlady ko pero aniya ay malungkot siya sa aking pag-alis. Sa araw din na yon ay ginaya ko na ang mga gamit ko. May kinausap na rin akong tricycle driver na siyang susundo sa akin kinabukasan at maghahatid sa akin sa apartment ni Tanya. Sa huling gabi ko ng pagtulog sa apartment ay takot na takot ako. Kung pwede nga lang na huwag nang matulog ay ginawa ko na. Halos madaling araw na akong nakatulog at sa awa ng Diyos ay wala naman ako na experience na kababalaghan. Naging okay ang paglipat ko sa apartment ni Tanya, Papa Dudut. Umabsent pa sa trabaho niya ang pinsan ko upang matulungan ako sa paglilipat at pag-aayos ng mga gamit ko. Pagkatapos nun ay nag-lunch na kami at doon ko na ikinuwento sa kanya ng detalyado ang huling mga nangyari sa akin. Ang sabi ni Tanya ay tamang desisyon na umalis na ako sa apartment na yon dahil delikado na. Baka raw sapian ako roon tapos ay ako lang mag-isa. Mukha raw akong tanga kapag ganon. Dito sa apartment ko safe na safe ka rito. Wala ritong multo o kung anumang elemento na nakakatakot, ang sabi pa ni Tanya. Alam ko naman yun. Ilang buwan din ako nagstay dito pero wala akong na-experience na kagaya nung sa apartment na yon, ang wika ko. Kampante ako na hindi na ako makakaranas ng kababalaghan sa apartment ni Tanya, Papa Dudut. Kahit na ang gusto ko talaga ay mag-isa ko para Miss Independent ang peg ko, ay sinantabi ko muna yon. Matapos kasi nang nangyari sa akin ay medyo natakot na ako mag-isa sa isang apartment. Pero habang nasa apartment ako ni Tanya ay nararamdaman ko pa rin yung parang palaging may nagmamasid sa akin sa isang sulok. Lalo na kapag mag-isa ko. Feeling ko ay meron pa rin akong kasama. May mga eksena rin na parang may humahawak sa iba't ibang parte ng kamay ko. Nafe-feel ko kasi na may kamay na humahaplo sa akin. Iniisip ko na baka hindi pa rin ako nakaka-move on sa naging experience ko sa inalisan kong apartment. Kaya ganon ang nangyayari sa akin. Baka kapag nagtagal ay mawawala rin yon. Isang araw wala akong pasok sa work at mag-isa ako sa apartment ni Tanya. Dahil sa wala akong gagawin ay naisipan ko na maglinis. Nagtaka ako nang may nakita akong mga bakas ng kamay sa dingding ng kwarto namin ni Tanya. Parang may maduming kamay na inilapat sa dingding kaya nagkaroon doon ng marka. Hindi lang yon ang nakita ko. May bakas din ang mukha sa salamin. Naglinis ako pero hindi ko inalis ang mga bakas na aking mga nakita. Pagdating ni Tanya ay pinakita ko ang mga yon sa kanya at ang sabi niya ay hindi sa kanya ang mga bakas na yon. Bakit naman daw niya ididikit ang mukha niya sa salamin? Tanya, sure ka ba na walang multo rito sa apartment mo? Kinakabahan kong tanong. Sure na sure. Ang tagal ko na rito saka tumira ka rin dito, hindi ba? May nakita ka bang multo? Wala naman, hindi ba? Tugon ni Tanya. Ang sabi sa akin ni Tanya ay wala akong dapat na ikatakot. Baka raw isa sa amin ang may kagagawa ng mga bakas na yon tapos ay hindi namin maalala. Pero hindi tinanggap ng utak ko ang explanation na yon ni Tanya, Papa Dudut. Naalala ko kasi yung bakas ng paa noon sa inalisan kong apartment. Nagkaroon tuloy ako ng kutob na baka sumunod sa akin ng multo sa dati kong apartment. Para mawala ang iniisip ko na yon ay naging madalas ang pagsama ko sa mga ka-work ko sa paglabas nila tuwing gabi para mag-inom o kaya ay kumain. Gusto kong ibaling sa ibang bagay ang utak ko kaysa ikulong ko ang sarili ko sa takot. Naging effective naman yon lalo na kapag umuwi akong nakakainom tuwing gabi. Kapag ganoon kasi ay diretso tulog na ako at wala na akong time na mag-isip ng kung ano-ano. Dahil din sa madalas na paglabas ko ay nakilala ko si June at niligawan niya ako. Palagi niya akong tinatawagan at tinetext kaya naman kilig na kilig ulit ang lola niyo, Papa Dudut. Actually, bet ko na si June. Nung unang beses ko siyang nakita
Pero kahit na nililigawan na niya ako ay hindi ko kagad siya sinagot. Gusto kong itest kung hanggang saan ang kaya niyang patunayan. Ilang beses din kaming lumabas para mag-date at may mga pagkakataon na sinusundo pa niya ako sa work kasi meron siyang motor. Nang ikwento ko kay Tanya ang tungkol kay June ay kilig na kilig siya. At least daw ay hindi na puro katatakutan ang ikinikwento ko sa kanya. Ang sabi mo ay 3 buwan nang nanliligaw sa iyo si June at gusto mo rin siya, bakit hindi mo pa siya sagutin? Ang nagtatakang tanong ni Tanya sa akin. Sasagutin ko naman si June pero isasakto ko sa birthday niya next week. Para yun ang birthday gift ko sa kanya. Kinikilig kong turan. Ay bongga yung naisip mo ha, ang talino mo. Para nga naman hindi ka na gumasa sa pangregalo mo sa kanya. Ang biro ni Tanya. Pero kung kailan naman malapit ko nang sagutin si June ay saka naman siya biglang hindi nagparamdam. Ang huling pag-uusap namin ay noong sinabi niya na pupunta siya sa apartment namin ni Tanya para sunduin ako kasi manonood kami ng movie sa sinihan. Hindi siya nagpunta sa apartment at hindi na rin siya tumawag at nag-text sa akin. Lumipas na rin ang birthday niya pero wala pa rin siyang paramdam. Sayang kasi kami na sana ng araw ng birthday niya pero dahil sa wala na akong balita kay June ay hindi na yon nangyari. Feeling ko tuloy ay iniwan ako ni June sa ere. Sa term ngayon ay nag-ghost ako. Hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Ibinaba ko ng pride ko at ako nang tumawag kay June. Parang ayaw pa nga niya akong sagutin kasi halos 1 araw kong tumatawag pero hindi niya sinasagot. Gabi na nang sagutin ni June ang tawag ko. Ano nang nangyayari sa'yo? Ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam. May nangyari ba? May nagawa o nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Hindi mo na ba ako gusto? Ang nagtatampo kong tanong kay June. Tanya, sinabi ko sa iyo na ayaw ko sa lahat ay manloloko dahil lahat ng naging ex ko ay niloko lang ako. Seryosong sabi ni June. Oo, natatandaan ko yon. Anong meron? Naguguluhan kong tanong. Pwede mong wag ka nang magmaang-maangan? Alam kong meron ka ng boyfriend. Mismong boyfriend mo nagsabi sa akin. Ang sabi ni June. Ha? Anong sinasabi mo? Wala akong boyfriend. Pagtatanggi ko. Sinabi sa akin ni June na noong pumunta siya sa apartment para manood kami ng movie ay may maputing matangkad na lalaki na lumapit sa kanya. Nakasuot daw ng puting damit ng lalaki. Sinabi raw ng lalaking yon na boyfriend ko siya kaya hindi na tumuloy si June sa panliligaw sa akin. Nag-explain ako sa kanya na wala akong boyfriend at hindi ko kilala ang tinutukoy niyang lalaki. Habang nagpapaliwanag ako ay sinabi ni June na huwag na akong magsinungaling. Meron daw kasi siyang naririnig na nagsasalitang lalaki sa background ko. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni June kasi wala akong kasama ng time na yon sa apartment. At wala akong narinig na lalaki nagsasalita. Tuluyan nang itinigil ni June ang panliligaw sa akin at naakusahan pa ako na manloloko kahit na wala naman talaga akong jowa. Sobra ako nasaktan sa mga nangyari sa amin ni June lalo na at alam ko na wala akong ginagawang mali. Hindi ko rin maintindihan kung sino ba yung lalaki na nakausap ni June at kiniklaim na jowa ko raw. Balik na naman ako sa pagsama sa mga ka-work ko sa pag-iinom para makalimutan si June. Isang gabi lasing akong umuwi sa apartment at wala pa ng time na yon si Tanya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi na ako nakaligo at nakapagpalit ng damit nang humiga ako sa kama. Siguro yung mga 5 minutes na ako nakahiga nang may na-feel akong humiga sa tabi ko. Inisip ko na si Tanya yon kaya hindi na ako nag-abalang tingnan kung sino yon. Wala namang ibang tatabi sa akin kundi ang pinsan ko lamang, Papa Dudut. Okay naman ang tulog ko ng gabing yon at pagkagising ko ng umaga ay ang sakit ng ulo ko dahil sa hangover. Wala na rin si Tanya sa tabi ko. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Tanya na nakahiga sa sofa at doon natutulog. Nagtaka ako kasi sa pagkakatanda ko ay tumabi siya sa akin kagabi kaya bakit nasa sofa na siya. Nagkakape na ako sa kusina nang magising na si Tanya.
Nang makita niya ako ay ang laki ng ngiti niya na para bang meron siyang gustong sabihin. Bakit pala sa sofa ka natulog? Tanong ko kay Tanya. Siyempre kasama mo yata ang jowa mo. Katabi mo pa nga sa kama. Kinikilig na sagot ni Tanya. Nagtaka ako sa mga sinabi ng pinsan ko, Papa Dudut. Sinabi ko na wala akong inuwing lalaki at itinabi ko pa sa kama naming dalawa. Ang sabi naman ni Tanya, pag uwi niya pagpasok niya sa kwarto ay may nakita siyang lalaki na katabi ko sa kama at nakayakap pa nga sa akin. Pinadescribe ko sa kanya yung lalaki. Maputi, matangkad daw yung lalaki. Naka all white ang suot, yun daw ang dahilan kaya sa sofa na siya natulog. Sobra akong kinilabutan at natakot nang i-describe ni Tanya sa akin yung nakita niyang lalaki. Bukod sa ganun din ang pagkakadescribe ni June sa lalaking nagsabi na jowa ko ay naalala ko rin yung engkanto na nagkagusto sa akin dati nung high school pa lamang ako. Nagkaroon ako ng hinala na baka hanggang sa panahon na yon ay nakasunod pa rin siya sa akin at siya rin ang may kagagawa ng mga kababalaghan na nararanasan ko noon sa dati kong apartment. Sinabi ko kay Tanya ang tungkol sa engkanto. Naalala ko rin yung kwintas na palagi kong suot dati na pangontra ko sa engkanto. Dahil sa takot ko na baka hindi na ako tantanan ng engkanto ay umuwi muna ako sa amin. Hinanap ko yung kwintas na ibinigay sa akin noon ng albularyo at nakita ko pa naman yon. Pumunta ako sa albularyo na yon na buhay pa rin sa awa ng Diyos at pinadasalan ko ulit ang kwintas kasi baka nawala na yon ng bisa. Kaya simula ng araw na yon at hanggang ngayon ay suot ko pa rin palagi ang kwintas. Wala na akong pakialam kahit makasira pa ng outfit ko ang kwintas. Basta wala ng engkanto na manggugulo sa akin. Simula naman ang isuot ko ulit ang kwintas ay wala na ako na experience na kakaiba. Kaya nagpromise ako sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay hindi ko na yon huhubarin pa. Pero sana naman ay sumuko na yung engkanto na yon, Papa Dudut, para hindi ko na kailangan na isuot pa yung kwintas. Thank you pala sa pagbabasa ng aking kwento. Dito ko na po tatapusin at masyado na yatang mahaba. God bless you always, Papa Dudut. Sincerely yours, Clea. May mga paraan upang malayo tayo sa panganib na sa tingin natin ay hindi epektibo o walang malinaw na paliwanag kung bakit natin yon kailangang gawin. Ngunit hindi rin masamang maniwala tayo sa mga ganong bagay kung minsan. Walang mali kung ito ay ating susubukan. Mas maganda na sinubukan muna natin bago tayo hindi maniwala. Kesa magsisi tayo sa huli at masasabi natin na sana ay ginawa lang natin yon o kaya sana ay nakinig muna tayo. Maraming bagay at pangyayari na mahirap paniwalaan sa ating mundo. Maging maingat tayo sa ating mga galaw at salita na binibitawan. At kapag nakaramdam ka na may mali ay agad kang lumapit sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Palagi nating isaalang-alang ang ating kaligtasan upang mas matagal pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.